lang namin. Di ba, dapat pag-start na yung ano. Okay lang. Yeah, throughout the training, kapag nagte-training si RD, kung meron kayong something na hindi nyo maintindihan or may tanong kayo, mag-unmute lang kayo para masagot natin yung ano. Okay lang i-interrupt mo siya para ano. Okay, if may question po kayo, interrupt nyo lang ako sa ano, mag-mute lang kayo or type nyo dito sa ano, chat. Pero baka di ko kagad mabasa pag chinat nyo. Hindi ako mag-ano. Ikaw, sige. Monitor ko yung chat. So, start na tayo. Share screen ko lang. Wait lang. So, welcome po. Close ko lang pa. Ayan, so yung website po natin, TradeSphere Data Academy. Nandito po yung resources, yung mga past trainings ng TradeSphere and yung ibang strategies, yung mga trainings. Kung gusto nyo matutunan ng mga strategy, nandun po yung mga recording. Pwede nyo ma-access doon. And nandun din po yung ibang schedule ng live trainings and live sessions. So, basically, yung website po is for ano lang, for resources. Then, yes, active na. So, ang mainly tinatrade po natin is gold, which is XAU-USD, yung ticker niya, pair niya. So, gold versus US dollar. Saka Bitcoin, BTC versus USD. Ito po yung main na tinatrade. Pero may ibang coaches na nagsisend po ng Nasdaq. Close ko na. Merong NAS and BJ30 sometimes. So, mamaya tuturuan ko kayo kung paano mag-enter ng signals. Ibibigay ko lang yung mga common na terminologies para hindi kayo nalilito pag mag-a-attend kayo ng live session. So, ayan. Ito yung mga common terms na maririnig nyo. Bullish. Pagka sinabi nilang bullish, paakyat yung presyo ng gold. Paakyat siya. So, tools. Wait lang. If makikita nyo sa chart, makikita nyo yung direction ng mga candle pataas. So, i-define ko muna yung mga terms. Pero mamaya, ipapakita ko sa chart mismo kung ano yung tsura ng mga yan. Then, pag bearish sinabi, ibig sabihin yan, pababa naman sila. Makikita nyo yung mga candles, pababa yung direction nila. So, pag ganun siya, ang direction. If bullish, pataas. If bearish, pababa. Then, stop loss or SL, ibig sabihin yan, i-stop yung trade nyo if ma-hit yung SL nyo. Ayun, Rose. Ito po para ma-protect yung capital nyo. May stop loss tayo to protect your capital. So, if may hit yung stop loss nyo, hihinto na yung trade nyo, then maloloss na kayo kung magkano yung sinet nyong loss. Then, TP, take profit. So, ibig sabihin yan, iti-take nyo na yung profit nyo. If tumama yung presyo ng gold sa sinet nyong take profit, kukunin nyo yung profit and magko-close na yung trade nyo. Ipapakita ko rin ito mamaya sa chart. So, don't worry. Dinidefine ko lang sila. Kasi, usually, ginagamit nila yan. SL and TP lang ang sinasabi. Then, ito po yung source ng news natin. forexfactory.com. Let me see. Entire screen. Sige. So, if pupunta kayo dito, Forex Factory, before kayo mag-trade, pumunta muna kayo dito. Then, if makikita nyo dito sa taas, may calendar, click nyo lang yan. So, makikita nyo yung mga folder na to. Don't worry, madali lang naman yun to. Tignan. So, here, makikita nyo. If red yung folder, ibig sabihin yan, high impact news. So, makikita nyo talaga na may epekto sa presyo ng gold pag mayroong ganyan na red folder. Then, kailangan USD siya. Makikita nyo naman, USD. So, yung mga USD lang ang may epekto sa tinitrade natin.
USD, then makikita nyo red folder. Ibig sabihin yan, may epekto yan sa current price ng gold. So, pag inopen nyo siya, yung nakikita nyong time dito, yun yung time sa inyo. Kung nasaan kayo. So, susunod siya sa time sa inyo. So, before kayo mag-trade, check nyo lang yan. Then, i-take note nyo lang yan time. Kasi, the moment na tumama yung oras na yan, makikita nyo talaga either magi-spike up yung price or magi-spike down siya. Meron talaga siyang effect. Kaya kailangan, may kita habit na check nyo to every time na magde-trade kayo. Then dito sa news section, makikita nyo dito sa taas. Ayan, mga ganyan. So, yung mga war about Iran and US, malaki ang epekto niyan. So, this is 10 hours ago. Minsan, pag post pa lang dito ng news, makikita nyo na yung epekto sa chart mismo. Okay, balik tayo dito. So, next is drawdown. Ang ibig sabihin lang ng drawdown is, for example, may entry kayo sa certain price and expect nyo na tataas ang price, pero nag-continue pa rin siya pababa yung price. Drawdown lang ang tawag doon. Pero expect pa rin natin na tataas yung price. So, since open yung market, mamaya baka may ipakita ko sa inyo kung ano yung mga to sa actual trade. Now, next is uptrend, same ng bullish. Ang ibig sabihin lang niyan is pataas yung total price ng gold. So uptrend, then downtrend, ibig sabihin pababa yung price. And consolidation, ibig sabihin naglalaro lang yung price sa gitna. So up and down lang siya. Maganon lang yung price, up, down, up, down. Hindi siya lumalagpas sa certain level. So yan. So naglalaro lang yan siya sa gitna. So tawag doon consolidation. Sobrang ano naman ito. So pag sinabing day trade, yung trade nyo is maglalast within the day. So within the day matatapos yung trade nyo. So mag-enter kayo, halimbawa, mag-enter kayo ng umaga, then i-exit nyo siya ng gabi. So basta within the day, day trade ang tawag doon or intraday. Then ito yung mga common niya makikita nyo, scalp. Pag sinabing scalp, hindi nyo hahawakan yung trade nyo ng more than 5 minutes, sorry. Then ang profit is 30 to 50 pips maximum. Ang maximum nyo is 100 pips. So ano ba tong pips na yan? I-explain ko sa next slide. Then, swing trade, ito, naglalast to ng more than 1 day. And ang target nito is malalaking profits. So, ito ang common na nilalagay na signal sa Telegram. Then, scalp, sasabihin nila, for example, scalp lang itong trade na to, sabihin nila. Then, magbibigay sila ng entry price. Then, pag sinabing scalp, wag nyong i-hold ng matagal yon. Pero pag swing trade, yun yung pwedeng i-hold ng matagal. So, ano ba ang usual na pwede nyong i-risk? So, for example, 500 ang capital nyo. So, 2 to 5% lang ang i-risk nyo every trade. So, 2% to 5%. So, if 500 and 5%. So, sa 500, $10 per trade lang ang gusto nyong i-risk. Ito yung yung makatotohanan ng trade nyo. Kasi, mauubos kagad yung capital nyo if malakihan yung mga i-risk nyo. Ang goal natin dito is to protect your capital. So, kung wala na kayong capital, syempre, wala na kayong pang trade. So, ayaw nating mangyari yon. Ang gusto natin is yung initial capital nyo, yun na yung huli nyong deposit. Ang gusto natin, lagi na lang kayo mag-withdraw. So, paano nyo makukuha yan? Capital times 0.05, makukuha nyo yung ito. So, that's 5%. Then, sa lot sizing, ito yung nire-risk nyong pera per trade. Makikita nyo dito sa next slide natin, papakita ko kung nasan yan. So, lot size,
ito yung nire-risk nyo per trade. So, 0.01, this is the lowest na pwede nyong i-risk per trade. So, ang, so 0.01, that's 1 cent per pip. And 0.1, $1 per pip. And lot size 1 is $10 per pip. Ano ba yung pip? That's percentage in points. Points in percentage. Points in percentage, sorry. So, so pag sinabing ito 100 pips kasi usually yung stop loss na binibigay nila or ang i-risk nila is 100 pips. So if 100 pips, kaya binibigay nila sa signals is pips kasi every person iba-iba yung lot sizing nila. So if ang lot size mo is 0.01, ang nire-risk mo lang is $10. If 0.1, that's $100 and if 1, that's $1,000. So iba-iba yung prices depende sa pips. So here's the example. If makikita nyo dito, dito makikita yung lot sizes. Lot size. That's 0.01. So, ito yung naka-risk sa inyo, 1,000 points. So, every Kapampangan. So, yung points, para makuha nyo kung ilang points, i-divide nyo lang siya sa 10. So, if 1,000 points, gagawin natin siyang percentage. So, i-divide nyo lang siya sa 10. So, this is 100 pips. 100 pips is equal to 1,000 points. Hindi yan nagbabago sa gold. Pag sinabi nilang pips, i-divide nyo lang sa 10 itong points. So, if 100 pips, that's 1,000 points. If 900, that's 90 pips. And so on and so forth. I-divide nyo lang siya. Huwag kayong magpapalito dito sa pips. Kasi ito yung kina-call out nila sa mga signal. Or minsan, binibigay na nila yung specific na price. Then, same dito. So, for this example, ang naka-risk sa inyo is 100 pips. Then, ang take profit is 100 pips din. So, equal. So, ni-risk mo is $10. Then, pwede kang kumita rin ng $10 kung 100 pips ang take profit mo. Huwag kayong papalito. Mamaya, ipapakita ko sa actual. So, next is ito. This is 0.1. So, if makikita nyo, 1,000 points or 100 pips, pero iba na. Kasi 0.1 to. Hindi ko na ilagay. 0.1 ang lot size nito. $100 ang naka-risk. Pero same din yung ano niya sa TP. Wala bang nagme-message siya? Zoom? Hindi ko nakikita. Wala. Then, this is lot 1. So, 1,000. So, every point is $1. So, 1,000 points is $1,000. Same. Then, ito, di-define ko lang yung candlestick. Kasi ginagamit nila yun. So, pag sinabing candle body, ito yon. And this is the wick. Parang candle. So, wick. Then, body. Trail SL. Tinipin ko na nga eh. Dalawa kasi. Nakalabaw. So, wick ko sa'yo, and body. So, pag sinabi nilang candle body, ito lang, yung solid na to. And then, if wick, ito lang. So, meron ding wick dito sa ilalim. Minsan, ganyan siya. Or sa ilalim lang. Ganun yung parts ng candle. So, may question ba so far? Wala bang nag-message? Wala. Okay. Type 1 comment din yan. So, ganito po yung signals na sinesend nila. Ito yung parts ng signal. Merong 3 parts. 4 actually. So, sell. Naka-indicate dito kung magse-sell. And then gold. And then yung price. And then next is yung SL, which is stop loss.
kung ano yung hanggang saan yung nirelease nyo, and then the take profit. So, kung makikita nyo, marami yung take profit. Ang ilalagay lang po nating take profit is 1. Isa per entry. So, bakit? Dinidistract po ako ng asawa ko, sorry. Nag-read kasi siya eh. Yung signal ko, in-enter niya. So, 5 po yung, if mapapansin nyo, marami yung take profit nila. Isa lang ang i-enter dito. Depende sa risk management nyo. Kung high risk taker kayo or low risk taker. If low risk kayo, dito lang kayo sa TP1. If mid risk, TP2, TP3, pwede yan. And if high risk kayo, dito. Bakit ganon? Kasi ito yung unang tatamaan if ever, first. Ito yung unang tatamaan if ever bumalik yung price. Yung TP1. So habang pababa yan, pababa ng pababa yung chance mo na mapuntahan yan ng price. Kaya if low risk ka, dito ka lang sa TP1 or TP2, then pababa ng pababa. So, yun yung parts ng signal. So, dito tayo sa MetaTrader 5. Ito po yung interface ng MetaTrader 5. So, nandito yung pending, itong icon na to, this is pending order. Pag sinabing pending order, i-click nyo lang tong parang clock. And then, this is the market execution button. Pag pinindot nyo to, lalabas tong sell and buy dito sa taas. Ito, sell and buy. Pagka kinlik nyo yan, pagka kinlik nyo tong button na to, automatic, e-enter na yung trade nyo dito. Kung ano yung nakalagay na price dito, dun na i-enter dito. Mamaya, ipapakita ko sa actual trade para makita nyo yung sinasabi ko. So, for this signal, nakalagay, mapapansin nyo now, gold sell now. Ibig sabihin yan, it's market execution. So, burahin ko muna to. Sinabi mo yung buy or sell. Yeah, mamaya meron yan. So, ang pinagkaiba nito is meron siyang buy now or sell now na nakalagay. So, if now, market execution, ito yung gagamitin natin, yung mga buttons na to. So, pag sinabi niyang buy now or sell now, for this instance, it's sell gold now, pipindutin mo yung sell button. If nandito na siya sa loob ng range na to. Kasi usually range siya. So, anywhere in between this price, pwede mo nang pindutin yung sell now button. Then, or buy now, if buy yung signal. Like this one, buy gold now, sabi niya. So, pwede mo nang pindutin yan. Later, papakita ko yan. Para paano nyo i-execute yung ganitong trade. So, sa pending order, itong button na to sa taas, ito yung para sa mga future na trades na hindi pa immediate. So, dito kasi sa trading, pwede kang maglagay ng mga order kahit malayo pa siya sa price. Para pag pinuntahan siya ng price, dun pa lang siya mag-activate. Ganito itsura niya. If nakikita nyo. Medyo malabo lang siya. Mamaya, babakita ko yan. Then, parts lang to ng MetaTrader 5. So, time frames, dito sa taas, makikita nyo, may time frame dyan, nakalagay. Tsaka dito. Ibig sabihin lang yan, pag kinlik nyo yan, yung mga bars na nakikita no, or mga candles, nabubuo yan kung ilan. Halimbawa yung M1, ibig sabihin yan, 1 minute. So, every 1 minute, may nabubuong candlestick. So, if M5, every 1 candlestick, 5 minutes na buo yun. And so on and so forth. 15, 30, 1 hour, daily. Ganun lang yung time frames. Parang baligtad yata yung Alin. yung nalipat yata dito. Pero okay lang. So, ayan. Pakita ko na rin. Ito yung parts ng signal. Like I said kanina. So, if TP1 lang, low risk, 80% chance na maabutan siya at makuha mo yung take profit 1. Then, TP2, 60%. TP3, 40%. And so on and so forth. So, habang pababa,
Gamitin mo. Habang Mamaya. habang pababa, pababa ng pababa yung chance na makuha mo siya. Okay, naulit ko. Ginawa ko kasi ito. So, ito yung market execution na pinakita ko na kanina. Smart layering, minsan makakita kayo na maraming entries. Makikita nyo sinishare nila. Maraming entries na ganyan. Buy, buy, buy. Ang tawag doon is smart layering. So, this is high risk and high reward. Ibig sabihin, pag natalo ka, malaki ang matatalo mo. Pero if manalo ka, kung ilan yung entry mo, mas malaki ang ang kita mo. So, paano maglagay ng smart layering? For this example, dito yung pinakaunang entry mo dito. Then if mag-drawdown siya, ito yung sinasabi kong drawdown. If dito ka nag-entry, then nag-continue pababa yung price, sabi, add every 30 to 50 pips drawdown. So, depende sa risk management mo. If high risk ka, every 50 pips, ilagay mo. Every 30 pips. And if low risk ka, every 50 pips lang. So, if mag-drawdown yan ng 50 pips, mag-enter ka ulit ng buy dito. Then, add ka ulit ng isa pa dito. Then, yung stop loss ng tatlong yan, pare-pareho lang. So, tatlo yung stop loss mo dito. Kasi tatlo yung entry. Pero, pababa naman ng pababa yung stop loss mo. Kasi, same ang stop loss mo. So, from here to here, mas mababa na versus from here. So, ganyan lang ang stop loss mo dyan. Pababa ng pababa. Kaya, hindi masyadong malaki yung stop loss mo. And, ang diskarte dito, if babalik na yung price pataas, burahin ko lang to. Kiko-close mo yung early entries mo. So, for example, itong price na to, for this example, halimbawa, bumalik pataas yung price. Iko-close mo na ito. And ito. And leave this one running. Kasi ito yung pinakamalaki ang magiging profit if umangat pa yung price. Pero if high risk ka, pwede mong iwanan yung tatlong yan na nagro-run. And meron tayong mga tinatawag na break-even at saka trail SL na ituturo ko rin later. Andito yata sa next slide. Ayan. So, ito yung result ng layering na to. So, if na-hold mo siya and nag-profit ka, ito ang magiging profit mo pag umangat siya. If makapansin nyo, habang mas palalim ng palalim, mas palaki na yung kita ng mga... Ito yung actual profit nyo. Makikita nyo siya. So, if na-hold nyo dyan, ito ang total na nakuha nyo. Then, how to hold this? If you want to hold, pwede kayo mag-break even. So, ang ibig sabihin lang ng break even is i-move nyo yung stop loss nyo papunta dito. So, break even. Ilalagay nyo siya above ng entry nyo. Konting space lang. Para... Meron tinatawag na spread kasi. So, kailangan ilagpas nyo na siya ng konti para mag-break even siya. Nakikita naman nila yung price. Price ko ng capacity. So, yan. I-move nyo lang yung mga SL nyo dyan, break even. Or you can TSL or trail stop loss. Stop loss. Hirap. So, ang trailing stop loss naman is i-move nyo yung stop loss nyo past ng mga dito nyo na ilalagay sa taas. Past ng mga entry nyo. Para if bumalik yung price dyan, guaranteed na makukuha nyo na yung mga nandito. Kung magkano man yung nakalagay, hindi na kayo mamaminus. Or, you can take your profit. Kunin nyo na yung profit nyo. Kasi, profit nyo na yan eh. Paano kukunin ito? Paano kukunin yung profit? Papakita ko sa actual. So, i-move ko lang yung Turo mo, pag-decide kung paano mo. Okay.
Ililipat ko lang sa MetaTrader 5 ko yung Zoom para Akala ko yun. Ay, paano ko ba Wait lang. Dinilit mo yung Alin? Yung join? Ano? No. Where? Basta nandiyan, natabunan na lang. Ito ba yun? Ayan. Dali lang. Yun. Ano kita? Ako na, i-admit kita. Hindi na ako na. Iko-co-host ko lang yung sarili ko. Wait. Recording in progress. Ito ba yun? Okay. Ano ito yung ginawa ko ngayon? Nakikita ba? So, ito po yung MetaTrader 5. So, ito yung MetaTrader 5. Dito sa quotes, dito nyo i-add yung mga dito. Click nyo lang yung plus. Then, search nyo lang yung XAU, USD. Then, for standard, this is demo kasi. For standard, nakalagay XAU, USD, STD. So, i-check nyo lang dito para ma-add siya. And then, meron pa yung BTC. Ay. Ano ba to? BTC USD. BTS. Huling BTS daw. Ayun na. So, then click nyo lang yung plus. Then, makikita nyo dito yung sinasabi kong spread. So, ang dami naman. Na-add mo na ba? Alin? Yung Hindi mo pala na-add XAU USD. alin? Okay. Hindi ko na. Yan. So, XAU USD, makikita nyo siya dito. Ito yung spread niya. Or, ito, 30 pips. Ano yun? Yung spread na yan yung broker. Yung parang pinakabayad sa broker. So, paglapag nyo ng trade, minus na kagad siya na 30 pips. 30 points. Sorry. 3 pips. So, pag magda-trade tayo, dito tayo sa chart. Kiklik nyo lang yung chart. So, click chart. And then, dito sa taas, make sure na isi-select nyo yung XAU USD. So, click nyo lang yan. Then, XAU USD. So, ito yung makikita nyo sa chart. Tanggalin ko lang daw. Wait lang. Sorry, para malinis. Yan. So, make sure na nandito kayo sa XAU USD. Then, ito, make sure na naka-01 yan. Kasi pag galing kayo sa demo, then naglalaro-laro kayo, at tinaasan nyo yan, then lumipat kayo sa live, sasama yung lot size na yan. So, make sure na i-check nyo yan, and yung yung kung nasa gold kayo. So, balik nyo lang to sa 1, 0.01. Yan yung pinaka-smallest na lot size. Yan. Parts muna ng So, ito, yung parts ng MT5, ito yung pending order. And then, this is market execution button. So, pagka kinlik nyo yan,
Ayan. Pag kinlik niyo yung market execution button, lalabas yung buy and sell. And then, may three ways para mag-enter ng signal. So, gagawa lang ako ng signal. For example, ganito yung nakalagay. Buy. Ay, mali spelling. Buy 40-20. Then nakalagay SL 80 pips, sabi. Para ma-explain ko na. Ganyan yung mga signal. Buy 40-20, then SL 80 pips. Paano i-enter yan? So sa unang way, pending order, ito, yung parang clock. So click nyo lang yan, then lalabas itong bar na to. So pwede nyo i-drag up and down. Then if makikita nyo dito sa gilid, ito yung mga prices. Sorry, sell pala. Palitan natin. Actually, signal ko to kanina na nag-profit na. 40-20, then SL stop loss is 80 pips. Ganito yung halos signal kasi iba-iba yung ano eh. So dito yung prices, ito, yan yung price ng gold. Yan. Yeah, ito. Nandito yung prices. So ang signal natin is sell 40-20. Itatapat mo lang yan sa 40-20. Yan. Hindi naman kailangan eksakto, no? Ayan, if makikita nyo, tinapat ko siya sa 40-20. So, sell 40-20. Huwag kayong mag-alala kasi pag pinindit nyo to, automatic. Ito kasi yung current price ng gold. Itong guhit na yan. And naka-highlight siya dito. So, if lalagpas kayo dyan, automatic magiging sell siya. Kasi, yan, sell. Yan. Then, SL, paano ilalagay yung SL? So, lalabas yung bar dito sa ilalim. Ito. Lalabas itong option na to. Click nyo lang yung SL. Then, lalabas yung isa pang guhit na SL. So, sabi, 80 pips. Di ba, 80 pips is 800 points. So, wag kayong magpapakonfuse dyan. Pag sinabing 80 pips, divide nyo lang at i-times nyo lang sa 10. 80 pips, yan. So, pwede na yan. Hindi naman kailangan eksakto. So, makikita nyo sa signal na to, ang naka-risk natin is $8.14 or 800 pips or 80 pips, 80 pips or 800 points. So, sa 0.01, ito yung naka-risk nyo. Ano siya? $1 per Oh, yeah. pips. So, if papalitan natin ng 1 yan, mag-iiba yan. Nakikita nyo. Naging 81 siya. And if gagawin nating 1, maging 800 siya. Kaya pips ang kino-call out nila kasi iba-iba yung lot sizes ng mga nagde-trade. So, in our case, 0.01 lang tayo. Then, yung TP or take profit, eto, click nyo lang yan. Minsan, walang TP yung mga signal, pero minsan, meron din. So, lalagyan ko na lang din ng TP. So, click nyo lang din yung TP na yan, lalabas yung isa pang guhit. And, makikita nyo dito, yung price, $10. So, for this trade, ang naka-risk is $8 and for example, sinabi nila TP 100 pips. So, that's 1,000 points for 100 pips. $10 ang makukuha nyo. Then, i-click nyo lang tong arrow sa ilalim. Ito, para ma-enter yung trade. Ay, ba't nawala? Na-move ko.
Buy stop. Ayun, buy stop. Hindi, okay lang. Ayun. Ayun. Yan, click nyo lang yung arrow. Then, anong nangyari? Nagbabaligtad. Sorry, nagulo. Ayusin ko lang ulit. 1,000 pips. Yan. So, click nyo lang yung arrow. Then, place sell limit. Click nyo lang yung place sell limit sa ilalim. So, yan. Pagka naka-gray out pa siya, grayed out, pending siya, hindi siya active. Now, anong gusto nating mangyari sa price para mag-activate siya? If titignan nyo to, ang current price is 4,000. So, pagka ito, umabot siya sa 40.20, dun pa lang mag-activate to. Kailangan i-touch niya yan. Aakyat yung price dito. Then, what we want for the price is, para mag-profit tayo is, bababa siya. Babalik siya dito. And i-hit niya yung take profit para makuha natin yung $10 na nilagay natin. So, again, ang gusto nating mangyari is, aakyat yung price, i-hit niya tong pending order natin, then bababa siya pabalik dito para mag-profit tayo. Kasi sell tayo. Now, if dumiretso yung price pataas, if dumiretso to pataas, at puntahan niya yung stop loss, malolos na tayo kung magkanong sinet natin sa SL, which is $8, about $8. So, ganun yung dalawang senaryo. Para mag-profit ka, if sell, pupunta dyan, then babalik pababa. Or, didiretso siya, and tatamaan niya yung stop loss niyo. Wag na wag kayo maglalagay ng trade na walang SL. Kasi, yan yung protection niya sa capital niyo. If dumire-diretso yung price dyan, pataas, malaki ang magiging loss niyo. So, as much as possible, lagay niyo yung SL niyo. Di bali nang wala kayong TP. Basta lagi kayong may SL. So, that's one way para maglagay ng pending order. May question ba so far? Um, Kuya, pag ganyan nag-place ka ng sa limit na ganyan, tapos kunyari meron kang gagawin or something, pwede mo lang siyang iwan ng nakaganyan na. Yes, pwede siyang iwanan. Kasi Ah. nakaset na yung SL mo and TP mo, di ba? Mm-mm. So if dumiretso, hindi mo siya nakikita, for example, na-activate to. If pumunta siya sa SL mo, magko-close niya lahat ng order mo. Okay. Mawawala na yan. Mhm. So if pumunta naman siya sa TP mo, kukunin niya yung profit, magko-close na rin siya. So whatever mahit na una, magko-close na lahat yan. Okay. Yeah, ganun siya. Sige. Pero na lang, if wala kang ilagay na TP or SL, Mhm. if wala kang SL, dire-diretso lang yan. Active yan. Hindi yan hihinto hanggat hindi mo siya kino-close or hindi siya babalik Mhm. sa TP mo kung may TP ka. Yeah, so Same as, yeah. So kumbaga Okay. parang if ever na may gagawin ka, wag mong kalimutan maglagay ng SL or TP just in case na hindi Yeah. mo ma-monitor. Ano? Yeah. Di bali nang wala kang TP. Basta wag mong kakalimutan yung SL. Kasi Okay. if makalimutan mo yung walang TP, pwedeng, and bumaba siyang ganyan, profit ka, di ba? If makita mo siya. Pero, kung wala kang TP, then, limbawa, gumanyan na yung price, nag-activate siya, nag-profit ka, then hindi mo siya na-close, pero may SL ka, then bumalik ulit yung price pataas, safe pa rin yung ano mo, yung account mo, di ba? Kasi na SL ka lang. Oo. Instead na may TP ka, pero wala kang SL. So, kung ganong senaryo, wala kang SL, for example, wala kang stop loss, and meron kang TP, umakyat yan. Okay, gumanyan, pero hindi inabot yung TP mo. Then, umangat ulit. Wala kang SL. Magtutuloy-tuloy yung loss mo hanggat hindi mo siya close or bumalik siyang ganon. Kung suswertehin kang babalik siya. Yeah. Nagigas niyo ba kung paano siya?
So, Oo. whatever maunang ma-hit diyan, magko-close yung trade nyo. Okay, thank you, Yeah, Kuya. ganun siya. So, delete ko na lang to. Kasi yun yung first way to enter your trade. Then, close ko lang. Delete. So, another way is, kiklik nyo ulit tong, sige, diyan ko na. Idun pa rin yung signal natin. Sell. Sell 4020. SL is, lagyan natin yung value, 4030. Then, TP is 4010. Yan, ganyan yung mga signal eh. So, kiklik ulit tong parang clock. Then, lalabas yung dito sa ilalim. If makikita nyo tong bar na to, lalabas yan. So, i-drag up nyo lang siya. I-drag nyo lang siya pataas. Lalabas tong option na to. So, yung signal is sell. So, dito sa taas, pipiliin nyo lang is sell. Or if it's buy limit. So, for this example, sell tayo. Click nyo lang yan. Then, yung sell price natin is 4020. So, ita-type nyo lang dito sa price. 4020. Then, click nyo yung add stop level. Ito. Lalabas yung SLNTP. Add stop level. Then, SL. Ilagay nyo. Make sure nasa price kayo. Dito, price. Ilagay nyo kung ano yung SL. Ang SL natin is 4030. Then, ang TP, ilalagay mo lang dito na naka-label na TP. Yung actual price na sinend nila. 4010. Then, done. Then, place sell limit. So, makikita nyo siya, kung na-enter siya ng tama, nakalagay dito na naka-gray out ulit siya. Naka-grayed out siya. Same lang din siya, pero ito lang yung another way ng paglagay ng pending order. Now, next is, tingnan natin. Sell 4002. Next is market execution. Ito yung sinasabi ko kanina na may nakalagay na now. So, yung mga signal dito is, nakalagay, for example, sell now. Huwag niyong kakalimutan yan. So, from 4005 to 3995. Then, SL, 100 pips. Ganyan. Pag sinabing sell now or buy now, and nandun na siya sa loob ng range, pipindutin nyo na mismo yung button na to. Then, mag-activate na siya. Ang kinaibahan nito, ma-enter na kagad yung entry. Active na kagad siya. So, pag pinindot ko yung sell, ayan. If makikita nyo dito, running na siya. Ayan. So, nag-sell ako dito kasi within the range siya ng 4005 and 3995. So, if within that range ka na, pwede ka nang magpindot dito. Then, lagyan mo lang siya ng SL. Paano siya lalagyan ng SL? I-click mo lang yung line na to. Yung mismong line na pula. Kung saan ka nag-enter. Then, click mo lang yan. Lalabas ulit yung option sa ilalim. Ito. And click SL. Sabi niya, sa signal is 100 pips, which is 1,000 points. So, i-drag mo lang yan sa 1,000 points. And doesn't have to be exact. Then, TP, wala akong nilagay, di ba? Sabihin na lang natin 1,000 points. Yung TP na to, yan. Same lang siya. Click nyo lang tong mga button na to. Lalabas yung mga yan. Yung SL, kung ano yung nilagay nila, wag nyong papalitan. Kung sinabi nilang 100 pips or sa certain number, yun ang ilagay nyo. Wag nyo siyang papalitan. Yung TP, pwede nyong palitan yan. Bahala kayo. If low risk kayo, pwede nyong ilagay dyan sa malapit para if puntahan niya, mapupuntahan niya kagad. Makukuha nyo kagad. TP. Yan. Then, click nyo lang yung modify dito.
Yan. So, if makikita nyo, actual trade na to, nagra-run siya. Ganito siya pag nag-run siya. Itong nakikita nyong profit and loss dito, actual yan. So, pag blue siya, profit siya. Pag red siya, minus siya. Yeah. So, kung ano yung nangyayari sa demo, ito rin ang actual na nangyayari sa market. So, live ito. Pero hindi lang totoo yung pera. Pero live trade to. Totoong trade to. Hindi lang totoo yung pera. So, nakasell tayo. Ang gusto nating mangyari is bumaba yung price. Ang rule sa Sa trading. trading, ang rule sa trading is buy low, low price, and then sell high. Buy low, sell high. Pero for now, sumunod muna tayo sa mga signals. So, yan, makikita nyo, yung price is nandito lang. So, negative tayo, di ba? Papunta siya. So, if pumunta yan dito, itong live price na yan dito, may SL tayo. If pumunta siya dito, makukuha natin yung profit. Pero ganyan siya. Ano ba ba? Wait. Magano nga ako. Bye. Nakalimutan akong mag-iwan ng ano. Sabi ko. Isa pa. Okay lang. Sige. Isa muna. May tanong ba so far? Kung paano mag-enter ng signal? Naintindihan niyo po ba? Kuya, yung dun sa sell limit mo kasi 'di ba naglagay ka ng within the range. Yeah. So, Hindi, yung sa market sell now, execution siya, yeah. dun sa sell now mo, mayroon kang nilagay na parang ano ba yun? 4,000 something ba yan? Yung signal. Oo, Kasi yung yung signal signal. zone siya. So, ganito siya, di ba? Yung Most most of of the time, the time, yung sell pala. Hindi, ganyan, buy. Limba, ganito yung buy now. Pag ganito siya, may now. For sigurado, range yan. So, 4,005 to 3,995. So, if within this zone, between ng mga numbers na yan, pwede mo nang pindutin yung buy. Okay. Gets mo Pero ba? kung hindi pa siya nagre-range yan, Oo, hindi kung mo hindi pa pa siya pwedeng pasok. i-click. Kung hindi pa siya pasok diyan. usually, pag buy Pero now, pag na, ibig sabihin, nandoon na yung current market price. Oo. Pagka Oh, binigay na okay. ganyan, nandun niya yung fresh. Hindi, meron. Yung kay Peter, meron niya. So, So, no need nang hintayin pa yung ano na yan, Basta yung pag range now na mo yan. enter, Basta pag sinabing now, click mo na yung oo. buy. Pero minsan, yung signal is ganito lang, buy now. ibig sabihin, If makita mo siya agad, nakalagay lang, ganyan, buy now. So, if nakita nyo yung signal na actual na nag-pop up sa Telegram nyo, buy now, pwede na kayong magpindot. Pero if na-miss nyo na and nakita nyo lang yung buy now and 5 minutes ago na, huwag nyo na i-enter. Okay. Pwede nyo lang gawin to if nakita nyo siyang actual na nag-ano. sa live trading. Okay, sa live trading, sabi nila, buy na tayo, ganyan, sabi nila. Or sell na tayo. Yun, pwede mong pindutin yung buy or sell. Depende kung ano sinabi nila. Sa live trading. Wait lang, tingnan ko to. Ito. Close ko lang to. Naku, magka-company call, ay community call. So, Okay lang. okay lang. So, ito yung sinasabi ko, yung yung lagyan kong SL. Sige. So, yung sinasabi kong break even, kung gusto nyong i-hold yung trade, pwede nyong i-move itong SL. Di ba yung SL is to protect your capital? I-move nyo na past ng trade nyo kung saan kayo nag-enter. Hindi nyo siya mamove doon if negative siya. Kailangan positive to. Now, if bumalik yung price dyan, guaranteed na yung $20.26 nyo. Ayan, hindi masyadong makita. Ayan, dito. Makikita nyo siya dito, plus 126 USD. So, guaranteed na yan. If bumalik yung price and tamaan yung SL mo, meron ka ng $26.
Now, if magtuloy pa yung price pataas, yan, for example yan, umangat pang ganyan, pwede mong i-move yung SL mo pataas, sundan mo yung price. Ayan o, if makikita nyo, habang tumataas din yung price. Pero hindi nyo pwedeng i-move past ng actual price yan. So, halimbawa yan, lagay mo dyan, and modify. So, guaranteed ka na ng 256. Tawag dyan is trailing SL. So, if gusto mong mag-hold lang ng matagal, I suggest break even. So, wala kang loss. Tawag dyan is risk-free na yung trade mo. If ma-SL ka, wala ka nang malulus kasi positive na yung stop loss mo. Gets niyo po ba? Then, pagka sinunod mo ito sa price, tawag doon, trailing SL. So, if mag-breakout siya ng mataas, and sinunod mo yan, trail mo lang yung SL. Pero huwag nyo masyadong ididikit kasi pag tinamaan niya kasi magko-close na yung trade nyo. Now, another way is, ay, 0.01 lang pala ako. So, yun yung isang way ng pag-hold ng trade. Or, kung gusto mo na yung profit mo na yan, right now, meron siyang, sorry, meron ka ng $3.15. $3, pwede mo na siyang i-close. Pindutin mo lang tong close buy sa ilalim. Yan, pag kinlik mo yung line na yan, yung actual trade mo, lalabas itong close buy sa ilalim. Ito. So, magko-close siya kagad. Whatever the price dito, magko-close na siya. Yun yung makukuha mo. So, try natin. Click natin yung close buy. Yan. So, nakuha mo na yon. Nandito sa history. So, kinlose ko siya, nakakuha ko ng $4.33. Same with the loss. Pwede mo rin siyang i-close. For example, ayaw mo nang antayin itong SL mo. May gagawin ka na. Click mo lang yan, then close sell. Magko-close na yung entry mo. Then, na-loss ka na ng kung magkano yung actual price na nung kinlose mo siya. In this case, $4.80. So, pwede mong i-close yung trade mo kahit na hindi pa tinatamaan yung SL or yung TP. Kung masaya ka na sa profit mo kahit di pa abutin yung TP, pwede mo siyang i-close. Sell. Lakayan natin. 0.1. So, ayan. Makikita niyo yung galaw ng depende sa lot size. Malaki talaga ang difference ng mga point. Kahit point lang. Try mo pakita yan. Sige, maglagay ako ng iba. Lagay tayo ng 1. Sell. So, ayan. Papakita ko dito. So, same entry points, 4004, pero iba-iba yung lot sizes. Ayan. Dito lang tayo sa area na yun nag-sell. Same area lang. Hindi, sell yan. Pero iba-iba yung losses niya. 3 digits dito, 2 digit, and 1 digit. Depende yan sa lot size mo. Ganun din sa buy, if mag-profit ka. Sorry. Ganun din sa profit. So, limbawa, 3 yung entry mo na ganyan. Dito sa trade, dito sa option na to sa ilalim, pwede kang pumunta dyan. And i-close lahat yan sa isang click lang. Click nyo lang yung 3 lines, 3 dots. Dito. Then, close all positions. Click nyo lang yan. Magko-close sila lahat. So, yan. Na-close na siya ng loss. So, sell tayo dyan. And hoping na mag-profit siya. Yan. So, same with profit. Kung profit siya, pwede nyo rin siyang i-bulk operations and close all position. Hindi ko, Ito 1 minute ka. hindi ko na yung Type hindi mo pa nga na So, ito yung time frame na sinasabi ko. Sa taas.
time frame, ito. To M5, ibig sabihin, every candlestick, nabubuo yan every 5 minutes. At nandito yung counter niya, ayan, sa ilalim ng price. So, profit na. Ayan, profit na. So, balik tayo sa ano. Yan. So, pwede nyo yung close yan. Close all position, then makukuha mo lahat yan. Now, Pinakita mo yung total na nandun sa taas. ito yung total ng ano yan, dito sa taas. Yan, nag-negative na ulit. Kailangan pasan. Naba, mabilis ka. Ayun pa. Plus na ulit. O, what if gusto mong kumuha ng ano, andale, close ko lang tong iba. Hindi mo Close. na iiwanan mo. Hindi, ano mo. Hindi, dikit-dikit kasi. Okay. So, what if gusto mong ano, mag-hold, pero gusto mo nang kumuha ng konting profit? Magagawa mo lang to is if more than 0.01 yung ano mo. If 0.02 pataas. So, pwede kang kumuha ng konting profit dito Take partial. or tinatawag na partial profit. So, click mo lang yan, yung trade mo. Then, itong slider na to, pwede mong kuhanin yung partial profit. So, makikita mo dito yung actual na profit mo. Then, kung gusto mong kuhanin yung 50%, i-drag mo lang yan sa 50%. Then, yung makikita mo dito, iyan yung makukuha mo pag kinlose mo siya partially. So, hahatiin mo siya. So, if 1 yan, pag kinlose mo siya ng partial profit, magiging 0.5 na lang yung lot size mo. So, try natin. Makukuha mo yung kalahati. 0.5 na lang. Yan. So, 0.5 na lang mag-run. Tignan natin. Close partially. So, ayan. Kinuha ko yung kalahati, then may naiwan pa ditong kalahati na mag-iiwan nyo na mag-run. So, guaranteed na yung kalahati nung kinita nyo. Nakuha nyo na. Then, may nag-leave pa kayo ng, ayan, tulad niya, nag-profit ulit siya. So, pwede nang i-break even yan para sa risk-free trade. Pakita mo yung ano, yan may SL. Makikita nila kung magkano yung... And if you highlight mo yung SL, guaranteed ka na ng $34. If bumalik yan doon, meron ka ng 34. Ayan, nawala na. So, na-trail SL ka, magkano yung nakuha mo? Hindi lumabas dito. Kasi minsan nag-update sa Android. So, same with the loss. Buy. Same sa loss, pwede rin kayong mag-close ng partial loss. Ayan dito. Pwede nyong hatiin. So, yan. Lagay nyo lang ganyan. Then, close partially with ganong loss kung ano nakalagay. So, hahatiin niya. Kailan yung magagamit yung close partial loss kapag kunwari gusto mo pa siya, di ba in losing trade ka. Oo. Tapos parang nag-expect ka pa na Tataas pa. siya, mag-go in favor mo. Pero yung balance mo is lumiliit na yung margin mo na baka hindi na kayanin ng account mo. So pwede mong i-close yung ibang trade mo, yung partial loss mo, para kahit pa paano makapag-hold ka pa kung Yeah. gusto mo. Ano ba ba? May question po ba? Naturo mo na yung trailing stop loss. So basically, yan lang naman. So basically, yun lang po yung sa pag-enter ng trades. Ang kailangan nyo na lang gawin is i-apply. Practice lang kayo sa mag-enter ng signal. So actually ako po, nagsasend po ako ng signal sa chat natin sa PowerFX. Pwede nyong i-try muna yun sa demo. Then pwede kayo magtanong. So walang TP usually. Pwede kayong magtanong doon. Then yung mga signal ko, wala po silang TP. Ang tawag doon is TP when happy. Pag happy na kayo sa profit, pwede nyo siyang kuhanin. Sa today is nag-send ako ng ilang signal and wala pa tayong talo so far. So sa ngayon kasi sa simula, yun muna yung nyo kasi para matuto kayo mag-enter ng trade. Pero pag medyo naintindihan nyo na yung mga terminologies, tsaka yung unti-unti kasi may mga maririnig kayo na sa live na mga terms na bago sa inyo, tsaka
medyo magiging overwhelming 'yan lalo na 'pag first time yung umattend sa live. Attend lang kayo lagi. Tapos 'pag medyo sanay-sanay na kayo, ayun puwede namin kayong turuan ni RD ng strategy, talaga kung paano na mag-trade ng sarili niyo. Then try nating mag-ano, live session ng every Sunday. Kasi Sunday walang nagla-live session Tulad kanina tulad before ngayon. ito training Before ng training, kami lang ni Ryan ang nag-live exclusive lang 'yan para dito sa para sa ano, team sa team. natin. So pwede tayong mag-ano doon, question and answer, and if may questions kayo. So set ko lang yung expectation nyo. Sa una talaga, maguguluhan kayo. Hindi nyo maintindihan. Um, Mag-focus muna kayo sa paglagay ng signals. Isalihan nila lahat ng nasa Telegram. Yeah, sa Telegram. I-enter nila lahat ng signal ng mga coach. And then kapag ano 'yan, kapag ano, para masanay kayo kasi the more signal you enter sa demo, the more na masasanay kayo mag-enter ng signal tsaka maaaral niyo din yung mga signal ng coaches. Pero ang suggestion namin is 'pag once na nagla-live trading na kayo, pili lang kayo ng bias niyo na coach kasi medyo magulo din talaga kapag marami kayong sinusundan. Tsaka mas mamo-monitor niyo yung mga signal kasi minsan may mga signal din na 'pag nag-iba yung galaw ng market sasabihin nila cancel na 'to. So kailangan 'pag mga may pinlace kayo na order, titignan niyo rin kung baka mamaya pina-cancel na nila yung order nila, ganyan. So kung marami kayong i-enteran na signal ng mga coach parang maguguluhan din kayo or kahit mas mataas naman yung win rate nila, limited lang na may SL nila baka mamaya kung hindi kayo masyadong nagte-trade tapos marami pa kayong sinusundan baka matapat pa kayo sa limited na SL. So yun lang yung ano namin, yun habang nag-e-enter kayo sa ano makikita niyo kung ilang pips kasi yung pips yung basehan nila kung gaano kalaki yung pinrofit ng signal nila. So aralin niyo kung sino dun yung madalas na SL ganyan. In terms naman dun sa strategies, yung mga coaches, iba-iba sila ng mga strategies. So, piliin mo, 'pag nag-aano ka sa live tsaka nag-a-attend ka ng mga trainings, piliin mo yung coach na parang, parang feeling ko ito yung mas gusto ko na strategy na mas nadadalian ako. And then yun yung aralin mo, parang gano'n. Kasi maraming strategies na puwedeng gawin dito sa trading. Depende na lang sa'yo talaga kung ano yung magwo-work para sa'yo. Ay i-end na natin 'to kasi 'pag may tanong kayo puwede kayong pumasok mag-message, sa ano, sa Power FX. So ang hindi pa member nun si Erwin, i-invite kita dun sa ano, kasi hindi ka pa tapos sa onboarding, 'di ba? Ngayon ano, i-end na namin 'to kasi may community call tayo, puwede kayong pumasok dun, ise-send namin yung signal. Every Signal. signal 'to, yung link. Every ano kasi, every Sunday merong community call. So, ang ganda din sa community kasi si Jensen yung founder. So, nagko-call talaga siya para ma-express natin kung may concerns tayo ta's dun niya binibigay yung mga updates niya. Dapat 8 AM yon ng Winnipeg time pero ngayon nilipat nila ngayong 9 PM. So, starting na siya ngayon, kaka-start lang. Send namin yung link para try niyong pumasok para at least maano niyo yung ano ng community. Tapos si G tsaka si Irwin i-ano natin yung ano, yung setup natin yung account niyo. May tanong pa ba kayo? Sa Asan ba chat, yung sa chat, sa chat. nag-out ako. Wala, di ko alam. Saan ka, 'di ba? Yun. So pwedeng maglagay ng madaming entry basta nagbigay ng signals. Pwede. Then, I suggest, ikaw na lang mag-enter doon kay Jensen. So, I suggest, isa lang ang i-follow nyo per week or dalawa na coach. Kasi minsan makikita nyo contradicting yung mga signal. Merong buy na isang coach, merong sell na isa. Babe, merong buy minsan, merong sell sa iba. So, masisira yung ano nyo, yung ano nyo, yung discard nyo. So, kailangan isa lang i-follow nyo or dalawa. Then, babe. So, if may question ba?
If wala nang question, i-end ko na po to, and if may tanong kayo na lang, PM nyo na lang kami para ma-help namin kayo. Okay, wala na. Okay, thank you. Thank you for attending, and PM na lang kayo sa amin. Thank you, thank you.